Siyempre alangan namang 'wag mong sagutin 'yan, eh, di lalong lumala yan, 'di ba? Baka babaan ka ng warrant kapag hindi mo sinagot agad 'yan. Sa akin lamang lahat po ng materyal na aking linabas o ilalabas ay nakadokumento. Hindi po gawa-gawa o para makapanira. Ang point kasi dito idol, linabas mo kasi yung, isang fragment nung storya na may R-word at inaakusahan si Vic Soto na well, na in-R-word niya daw si Pepsi Paloma, kuha mo. Now, napatunayan na kasi sa korte na hindi totoo yun. Siguro kung nagkukuwentuhan tayo pwede. Kaso the fact of the matter na may publication yan, entails so much loss doon sa pagpa-publish natin. Kaya dapat maingat tayo 'pag magpo-post tayo ng kahit ano, eh, kahit post lang sa Facebook, eh. Dahil some post are, parang makakasira ng reputation ng isang tao yan. Wala pong personalan, naglalahad lang po ako ng nangyari, sa nakaraan na makikita sa aming nailathala noong 1980s, okay? Nasa ipubliko naman po 'yon. Okay, so eto yung idea of public knowledge naman 'to, eh. And public figure naman kasi si Vic Soto and lahat ng tao siguro alam yung nangyari noong 1980. Pero may limitation pa rin 'yon, hindi 'yon absolute. Hindi porke isang public figure ang isang tao, todo-todo na yung ratsyada mo ng banat, 'di ba? Hindi gano'n 'yon. You have to be more specific with your critics, okay? Your critics has to only be or yung storya na gagawin mo has to only be doon sa public function at doon sa truth of the matter na public knowledge din, 'di ba? Ano yung public knowledge dito? Na napawalang sala ang walang sala, hindi napawalang sala, walang sala or walang na ako na walang verdict na guilty, sa Tito Vic and Joey. Tito Vic and hindi mali, Vic, Joey and Richie, okay? Hindi sila, napatunayan na nanggahasa sila, okay? So, yun ang kailangan nating yun ang truth dito. So, mali na sabihin mo the R-worders of Pepsi Paloma, mali na agad yun kasi nga wala naman ganun, eh, gets mo? Tapos ang ano pa, sabi nga ni Attorney Buko, regardless of context or the intent, hindi actually, regardless of the intent of the person, if, the published post or publication is, defamatory in nature, yun nga, at tinamaan yung reputation and credibility of the tao, pwede masasampahan ka ng kaso, 'di ba? I think clear naman siguro yun, so talagang mag-ingat tayo sa mga sasabihin natin. Maluwag po sa aking kalooban tanggapin ang isinampang kaso ni Vic Soto. Assume naman may magagawa ka, 'di ba? Hindi, siguro ready siya rito. 'Yun yung sinasabi ko sa inyo, eh. Ang tanong na lang dito, sino yung backer ni Daryl Yap? Kasi hindi biro ang kasuhan 'to, may mga kamads, mga kaibigan, malaking ano 'yan, mga malalaking tao yung binabangga ni ano ngayon, ni Daryl Yap. Kung dati-dati mga ano lang, mga political parody lang, this is something, well, more personal, 'di ba? Malaya pa naman, po ang kahit sino magsampa ng kaso. Hindi naman, depende kung may ginawang kasalanan sa yung tao. Alangan naman kasuhan mo trip-trip lang, siyempre hindi, 'di ba? Hindi yun pagiging sarcastic, I just wanna say that kasi parati ko naririnig yan, eh, para malaya naman magsampa ng ang kaso kahit sino. Depende kung may ginawang kasalanan sa'yo, alangan naman sampahan mo ng sa tingin mo walang ginawang kasalanan sa'yo, mali naman yon. Gaya po ng naisampang rape case noon ni Pepsi Paloma laban sa kanya na siya pong tanging laman ng he went there, bro. Well, props sa katapangan ni Daria. He just went there. Nasa caption din po ng post na nasa caption din po na naiurong ang kaso. Hindi po, tayo nagkulang doon. Pero kasi nga yung, again, regardless of intent, yun yung point doon, eh. Lalong-lalo na sa ganung kalaking public figure like si Vic Soto, talagang people will talk, okay? And people will say nasty things sa family niya. So, we better tread lightly, di ba? Okay. Maluwag po sa aking kalooban. Okay, nabasa na natin yan. Okay, nasa caption din, okay, hindi po tayo nagkulang. Wala po akong sinabing si Vic Soto
ang pinatutungkulan ng title ng pelikula, okay. Sila po ang nagsabi niyan. Mahalaga mapanood muna nila ang buong pelikula. Well, that is not their, legal stand dito, Sir Daryl. Kailangan kasi ganito 'yan, eh, meron kang opinyon sa ginagawa mo dito sa social media. Meron din silang opinyon sa ginagawa mo sa social media, and always 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 remember na ang unang-una mong dapat option kapag sa tingin mo ay may lumalabag sa karapatan mo is to go to court. Yun dapat yung first option mo. Kaya mahirap, kaya mayaman, siguro iba lang siguro ng quality of lawyering yung makukuha mo, pero you are always entitled to go to court. You entitled to go to court if meron kang sa tingin mong yung kapwa mo ay nilalabag yung ano mo, yung nilalabag yung karapatan mo. Kasi eto yung nakikita ko dito sa Pilipinas ngayon, eh. Kapag ang isang tao ay, nagsampa ng kaso, parang mali na agad. Hindi naman gano'n 'yun. Karapatan ng bawat Pilipino i-assert yung right nila in situations that they think that they are being, yun nga, in this case, maligned or yung nakakakuha siya ng reputational damage. So, si Vic Soto went to court. Walang mali doon, okay? Ang problema lang talaga is, and Daryl Yap has the right to defend himself. Ang problema lang talaga, yung visuals nito. Kasi lagi na lang sinasabi ng tao, hindi, nagsampa ng kaso yan, iyakin yan. Hindi minsan talaga kailangan mong gawin yan to protect your rights against someone. And ang assumption naman lagi natin, we're going to court based on rules, regulations at sa law natin, and it's a court of evidence. Hindi lang to parang dito sa Pilipinas sa public opinion. It's not like that, eh. So titignan yung iyong mga yung iyong ebidensyang dadalhin and titignan doon kung it holds water, di ba? Kasi pag binasa mo talaga dito yung mga ano yung mga comments, ayan, bakit kasi pati sir mo, sir, ayan. How about you say this, you can bury the truth, it will always find a way to surface. Especially so if there is pain that was buried within. See? 'Di ba? Magkaroon na ng public clamor, eh, na kung ano yung totoo sa hindi, eh. Ano ba talaga yung totoo sa hindi? 'Di ba? Kung pagbabasihan natin yung resulta ng korte, there were no hour-worders, walang gano'n. Pero hindi, eh, ang nangingibabaw ngayon yung urban legend. Ang naging ibabaw ngayon yung story ni Daryl Yap dahil mas interesting, mas intriguing, eh. Tapos ang masakit pa do'n, or at least yung parang nagpalakas ng position niya, ilalabas niya daw yung side nung parent at nung kuya ni Pepsi Paloma. Something na hindi natin narinig or rarely natin narinig yung side nila, 'di ba? Ayan. It takes a village to make a film, and a director cannot alone do it. So, it's safe to assume that directors, film directors, cinema, story, consultants, etc., and a team of lawyers had fine-combed the piece given the potential lawsuit, which yun nga yung sinasabi ko sa inyo, eh. So, tignan natin kung sino tong mga backers ni Daryl Yap. Kasi meron yan, eh. Imposibleng wala yan, eh. Kung ako si Daryl Yap, I would have gone someone influential as well to back me up dito. Kumbaga, pag nagkaipitan, ayan, meron tutulong sa akin. Kasi mahirap na wala. Yan ganyan to, mahirap talaga yan. Anyway, mga kamatis, mga kaibigan, yun lang naman po yung sa akin. Gege mga lods.